Ayan nga po. Ayan na nga po. Pakilabas na po yung ano. Ayan, praise God. Medyo konti lang po yung slide niyan kasi, ayun, basta, pag-pray nyo pong mabuti yung mga nandun. Ay, yung mga, yung mga nandun. Ayan, yung topic nga po ngayon kasi yun nga, biglaan. Pero thank you kay Lord sa patuloy na pagkilos niya nga po at saka, ayan, mag-pray po tayong lahat. Kaya ngayon po, ang topic po natin ay yung Come As You Are. Ayan, yung sa Matthew 11:28-30. Dapat sasabihin ko sana, ayan na sana sabihin ko kayo nakasabi ko, ay wag na lang, dapat pa-suspense. Dapat may masabi pa ako sa dito nga po habang nagsasalita. Ayan, kaya nga po may tanong dyan, mamaya na po yung verse, mamaya na yung verse, pero ira pala yung verse, so sorry. Ay, ito na pala yung tanong. Sabi nga dito, if you were to describe to someone who didn't know Jesus, what the heart of Jesus is like, what would you say? Ayan, sabi nga po dito na kapag nga daw po meron, kung wari nga merong isang magtanong sa atin, di ba, na ano kaya si Jesus? Ano kaya daw yung mga sasabihin natin? Di ba sabi nga po tayong mga Kristiyano, ano po tayo? Tayo ay mga representative, di ba nga po, ambassador ni Lord, ni Jesus. Kaya ibig sabihin kapag nga po nakita tayo, di ba, the way you act, the way you talk, the way you are, di ba? The way you are, just the way, joke lang. Ayan, sabi nga po, di ba, nakikita dapat doon si Jesus. Kaya nga po sabi niya dito, dyan sa na yan, yung next na verse, sabi niya dyan, well, Matthew 11:20-30, sabi dyan, is the really one good answer. Pag may nagtanong daw po sa atin, sino si Jesus? Ano yung heart ni Jesus? Ito po, sabi po dyan, sabi ni Jesus sa atin, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sabi po sa 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. At sa 30, for my yoke is easy and my burden is light. Na kung saan sinasabi nga po dito, na sa nga daw po sa church, di ba, madalas na meron daw silang meron silang ads, yung nabasa ko nga po. Sabi, meron silang laging sinasabi sa mga tao, sinasabi nila, nasa lahat daw po ng mga ng mga nagugulumihanan, kailangan ng kapahingahan, sa lahat ng mga nagmumorn, at kailangan ng comfort. Sabi yan, sa lahat ng nakakaramdam na worthless, at saka sabi nga dito, at nag-iisip kung inaalala pa sila ni Lord, sa lahat ng mga nag-fail, at nagde-desire ng strength, sa lahat daw po ng mga nagkakasala at kailangan ng Savior, sabi niya doon, this church is open for you. Sabi diyan, you are welcome here because Jesus welcomes you. Kaya nga po ngayon sa church natin, 'di ba, alam natin na lahat ng mga kailangan si Jesus, lahat ng mga kailangan ng kapahingahan, 'di ba? You are welcome in this place. Pero wag po muna kayong matulog, 'di ba? Gumising kayo kasi hindi porket sabi kong kapahingahan, baka mamaya humihilik na kayo diyan, 'di ba? Pero yung pakinggan po natin yung sinasabi niya nga po dito. Kaya nga po, alam niyo po ba na si Jesus, sabi nga, he offer himself to sabi diyan, to the real us. Na kung saan nakatotohanan, di ba, ang mga tao nga po, iniisip natin palagi, ano kaya si Jesus? Di ba? Okay, yung mga hindi nga po nakakilala kay Jesus, naalala niyo yung tinuturo sa Bible School na merong mga set of, yung mga tinatawag ng mga tao na, ang alam nila si Jesus, siya ay nasa langit siya, pero mahirap yun kausapin, o kaya hindi namin yun nararamdaman. Mga ganun silang sinasabi, pero 'di ba? Alam natin na si Jesus, 'di ba? He is closer nga sa bawat isa sa atin. The more na talagang yung sabi nga po, the more na nilalong natin si Jesus, the more na mas nararamdaman nga po natin siya. Sabi nga rin po dito, we come to Him as we are. Kaya nga po yung nakalagay sa title dyan, come as you are. Na kung saan hindi naman talaga kailangan ng requirements, hindi kailangan ng, yung sinasabi nga po na, yung human mind natin na kailangan logical, paano ba ako lalapit kay Jesus? Di ba parang tayo, iniisip natin, kung wari sa pagkuha ng matataas na grade, paano ma-promote, kailangan na maging masipag, kailangan maging ganito, maging ganyan. Pero sabi dito, come as you are. Na kung ano ka, sino ka, ano yung gusto mo, sabi doon, maging totoo ka lang kay Jesus. Sabi doon, without any pretense, walang pagpapanggap na okay ka lang talaga, kahit ang totoo, hindi naman talaga. Without anything in our hands to offer but need. Sabi diyan, ang totoo, di ba, na kung saan yung talagang maging totoo lang tayo kay Lord na, ang katotohanan, wala naman talaga tayong pwedeng i-offer kay Lord, pero ang pwede lang natin talaga, madalas naman talaga ang pwede natin sabihin kay Lord, Lord, I need you. Lagi lang natin ganun yung sinasabi natin, di ba? At sinasabi nga rin po dito na, si Charles Spurgeon, sabi niya diyan,
Ayan. Charles Spurgeon once point out that in all the gospel, this is the only place that Jesus himself speaks of what his own heart is. Ayan po yung sinasabi niya, di ba? Yung heart ni Jesus, sabi diyan, gentle and lowly, not harsh and reactionary. Tayo, di ba, madalas, ganyan tayo, di ba, yung harsh sa mga tao, tapos yung mahilig ang mag-react, yung may masabi lang, ang dami mo nang nasabi, di ba, yung mema ka lang, yung mga ganon. Tapos not easily put out and frustrated, not ready to strike you down. He is the most understanding person in the world. Ganun po si Jesus sa atin. Sabi doon, He is the most understanding person in the world. Kaya kayo na yung prayer ni Pastor, di ba? Sino yung pinaka-nakakilala sa atin? Si Jesus yun, di ba? Walang kahit sinong tao, kahit yung pinakamalapit pa sa'yo, hindi ka niyan kilala. Pero si Jesus, kilalang kilala ka niya. At sabi nga, at yun o, inuunawa pa tayong lahat ni Jesus. Tapos sabi nga po sa next, sabi diyan, yung the posture most natural to Him is not pointed finger. Kundi sabi diyan, but open arms. Madalas tayo, di ba, ang ano talaga sa atin, ang bilis lang nating magturo eh. Naalala niyo yung ang bilis yung magturo kapag, uy, di ako yan na, siya yun, yung mga ganyang bagay. Pero si Lord, hindi daw siya ganon. Na kapag ikaw lumapit ka sa Kanya na, Lord, pagod na ako, Lord, ganito yung nangyayari sa akin. Sabi nga, He is willing, di ba, na pakinggan tayo. Tsaka sabi nga dyan, no, open arms pa siyang nalapit sa atin. Pwede ka talaga, yung yayakapin talaga niya tayo. Sabi nga, gentle and lowly, that is Jesus. Gentle enough for the worst of us, tandaan natin yan, and lowly enough for the humblest of us. We can't actually be too needy for Jesus. Ang totoo, madalas talaga na si Jesus talagang nandyan siya palagi. Meron nga sinasabi dito yung sa una nga ng verse na yon is yung number 1 nga. Sige, pakinax na nga po. Sabi diyan, the invitation of Jesus. Dito, makikita natin, sabi niya diyan, di ba? Come to me, all who labor and are heavy laden. Or sabi din, all who weary, di ba? Weary and heavy laden. And I will give you rest. Ayun yung unang paanyaya ng Panginoon sa atin. Sa lahat daw po ng mga napapagod, sa lahat ng mga nahihirapan, di ba? Anong unang sinabi ni Lord? It is a command. It is, sabi nga dito, sinasabi niya yon na mag-take ka ng step na kung saan lumapit nga po sa Panginoon. Kaya nga po, di ba, lagi nating inire-remind sa mga tao na kung itong OPM, sige, OPM kasi hindi tayo sa OPM, di ba? Pwedeng marami sa atin, galing kayo sa trabaho, galing kayo sa mga school nyo, sa mga bahay, di ba? Marahil napagod ang bawat isa, pero laging sinasabi ng Panginoon, di ba, na every time na lumalapit po tayo sa Panginoon, di ba, siya yung nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Kaya nga po, di ba, kung pagod ka, di lalo kang lumapit kay Lord. Kung feeling mo kailangan kong matulog ngayon, di magstay ka, mamulat ka, matulog ka sa presensya ng Panginoon. Hindi, joke lang po. Pero sabi nga dito na talagang yung lumapit nga sa Kanya kasi siya yung magbibigay ng kalakasan sa atin. Sabi nga po dito, come to me doesn't say work toward me. Ganun po kabait ang Panginoon, di ba? Na kung saan, nung sinabi niyang come to me, sa ating mga tao, pwedeng mayroon tayong mga yung naalala niyo yung mga sinasabing kondisyones. O sige, makakapagpahinga ka lang kapag natapos mo yung assignment mo. O makakain ka lang kapag nagawa mo tong mga gantong bagay. Pero ang sabi ni Lord, di ba? Come to me and I will give you rest. At hindi po niya sinasabi na work toward me. Hindi niya rin sinabi na earn me, deserve me, di ba? Pero ang sinabi niya, come to me. Pero totoo, talagang hindi naman talaga natin deserving ang Panginoon, di ba? Pero He deserves all our praises. Deserve niya na dapat lumalapit talaga tayo sa Kanya. At sinasabi rin po dito, di ba, na merong isang pastor diyan, sabi niya doon na ang sinasabi daw niya sa mga tao palagi, Jesus is saying, ito daw yung lagi sinasabi ni Jesus, sabi niya, hey guys, guys, basta Jesus, hindi ako lang, I'm over here. Lagi niya sinasabi, kung nasaan ka man, di ba? Lagi sinasabi ni Lord na, andito lang ako. Pero tayo daw, we keep on running around everywhere, going somewhere, di ba? At sabi doon, going from one place to another place. At sinasabi nga, trying to make our life work. At sinasabi rin, and we're just not noticing the gentle and lowly Savior sitting right before our eyes, offering everything we're looking for. Di ba may mga pagkakataon na marami sa atin, may mga nakikita nga ako o mga napapansin ng mga tao na kapag pagod na sila,
tutulog na lang sila sa bahay nila, o kaya pagpagod, gagala kung saan, o kaya kung anong gagawin. Pero si Jesus pala, di ba, na tayo ang busy natin, mga busy bodies daw tayong maghanap, pumunta kung saan-saan, gawin yung mga gusto nating gawin, para sa pakiramdam o feeling natin na makakapag-give nga po sa atin ng rest. Pero si Lord pala, di ba, He is waiting for us na kung saan para ibigay talaga yung nilolong ng mga heart natin. At ang katotohanan, di ba, tayong mga tao, napapagod po talaga tayo. Ayan, wala naman, sabi nga po, pag hindi ka napapagod, di ba, di patay ka na. Kapag wala ka nang gagawin, ibig sabihin, wala ka na rin. Di ba, ganun yung kaya habang nabubuhay ka, mararamdaman natin yung pagod. Di ba, kahit nga daw ang matulog, ng magdamag, kala natin, mag-give sa atin ng strength yon, pero di ba, magbibigay lang yun ng pagod. Di ba, yung ang sakit sa ulo, yung whole day kang natulog, pagising mo, sumakit lang ulo mo, kasi hindi talaga yun yung katotohanan o yung totoong rest na kayang ibigay ni Lord. At sabi nga rin po dito, di ba, He made Himself available to us. Alam niyo ba, lagi pong available si Lord? Alam niyo po ba na every time na, kung kahit nga mag-isa ka lang daw mag-isa ka lang dyan, wala ka mang kasama, tawag doon yung sabihin mo lang kay Lord na, Lord, ito talaga yung nararamdaman ko, ganito talaga yung nangyayari sa akin, di ba? Pero sabi doon, si Jesus, He made Himself available to us. Na each and every one of us, alam niyo ba, kahit napakarami natin dito, di ba? Kayang-kaya tayong bigyan ng oras ni Lord. Hindi mo kailangan sabihin na, Lord, bigyan mo naman ako ng oras, di ba? Kundi talagang si Lord, binibigyan ka talaga yan ng oras. Sabi nga, halos yung oras na kung saan hindi mo na nga kayang ibigay sa Panginoon, pero siya kayang-kaya niyang ibigay sa iyo. At sabi nga po, ang ibig sabihin ng come dyan, it is present tense command here. Sabi yan, Jesus isn't asking us to come tomorrow, next day, sabi dito, or someday. Hindi sinasabi ni Lord, ay, pag naisip niya, sige, punta na lang kayo sa akin. Hindi, pero sabi niya, di ba, come to me. Ibig sabihin yan, present tense na kung saan ngayon, kailangan mo ang Panginoon. Sabi nga, di ba, kailangan ng kapahingahan. Madalas, yung pinaka-nakakalungkot nga pong eksena o bagay nga po sa ating mga tao, lumalapit lang daw po tayo sa Panginoon o sa mga tao sa labas, di ba? Lumalapit lang daw po sila sa Panginoon kapag wala na silang ibang malapitan. Pero ang Panginoon naman talaga, di ba, lagi siyang nandyan. Sabi nga po dito, come today, leave your self-reliant efforts. Lahat ng mga iniisip mo na, Lord, ginawa ko naman yung lahat. May mga nakakaramdam ba sa inyo ng gano'n na, bakit nag-pray naman ako, nagbabasa naman akong Bible, bakit parang ang lungkot ko pa din, bakit parang pagod pa din ako? Kasi ang katotohanan, di ba, i-lay down mo yung mga sarili mong efforts, kasi hindi naman yan yung makakapagbigay sa iyo ng kapahingahan sa Panginoon, kundi mismong si Jesus lang. Sabi rin dito, leave your sins today, leave your burdens today, and come. Rest is here right now for you. Lahat po tayo, di ba, lahat yung sinasabi natin, yung yung sabi nga, 'di ba, ngayong August, 'di ba, new beginning na 'to. Dapat ibig sabihin talagang bago yung i-claim na natin na, Lord, salamat sa bagong skills, bagong buhay, bagong talento, bagong anointing, 'di ba, bagong power, strength na ibibigay ng Panginoon sa atin. Na kung saan ngayon, 'di ba, as we welcome yung month na 'to, talagang i-claim na natin na, Lord, thank you po sa lahat ng bago na gagawin mo sa buhay ko. At yung old, it already gone. Nawala na yon. Kaya nga po sabi dito, just come. Kaya nga po itong world na to, sabi nga, itong mundong to, si Jesus ang lagi niyang ino-offer sa mundo, lumapit tayo sa Kanya. Pero ang mundong to, laging sinasabi, nag-demand to ng learning, di ba? Na bago ka magkaroon, bago ka makalapit sa ganito, kailangan pang alamin, ano ba yung tamang word para sabihin sa taong to? Kunwari, paglalapit ka sa hari, di ba? O wala man tayo nandito sa lugar natin, di ba? Kasi hindi naman tayo nababuhay sa ganon, sa ibang bansa lang yun, di ba? Pero kaya kung mga ibang tao na, si Mayor, di ba? Pwede ka ba doon Pero nung graduation nila, nag-A lang naman siya, kaya baka pwede naman. Di, joke lang. Naisip ko, pwede ka magtaka lang, sabihin mo yung mga magagandang salita, di ba? O kaya maayos. At sabi nga po dito, yung mundo, dinademand tayo ng mga doing natin, di ba? Na, makakapagpahinga lang siguro kapag maayos na yung pamilya namin, mayaman na ako, di ba? Pero, ang dami naman nagsabi ng ganon, yung mga mayaman hanggang ngayon, nagpapakayaman pa din naman sila, di ba? Di naman nakapagpahinga. Tapos, our working before anything else. Pero sabi po dito, but Jesus asked only first for our coming. Ayun lang yung hihingi ni Lord sa atin. Our new life begins right there, just by coming to Him. Kaya gusto nyo ba ng panibago? Gusto nyo ba ng bagong bagay sa buhay nyo, yung something nyo na parang, yung alam mong, yung nasabi mo sa sarili mo na nag-asawa na talaga ako sa mga gantong bagay.
Kaya sabi doon, just come to Jesus. At sabi nga po, wag nating masyadong gawing complicated yung mga bagay-bagay kasi ang kondisyon lang ng Panginoon, just only come. Kaya po lahat ng mga dito sa OPM ngayon, di ba, talagang alam natin na kaya kaya tayo nandito kasi we are longing, we are needed talaga sa Panginoon, di ba? Na lahat tayo gusto nating maramdaman ang Panginoon, maranasan, di ba? Talagang i-lift up tayo ni Lord sa mga oras na to. Kaya ganoon din yung gusto niyang gawin sa atin. Sabi nga rin po dito, kasi yun number 2 na kasi yung sunod. At sabi nga rin po kasi dyan, sabi come to me, tapos na tayo sa all. Alam niyo po ba na ano daw po ang requirements? Ano ba yung qualification para makalapit kay Lord? Alam niyo po kung anong sinasabi niya lang dito? Ang sinasabi lang, every type of sinner in the world, every type of sufferer in the world, that is inclusive. Na kung saan, ayun lang po mismo yung kailangan. Gusto mong makalapit kay Lord, kung nararamdaman mong nahihirapan ka, napapagod ka, pwede kang lumapit. The only qualification, sabi diyan, is all who labor and are heavy laden. Kaya nga po sabi sa atin dito, Jesus calls you to Himself. Nakakatuwa, di ba, na si Lord po talagang tinatawag niya po tayo. Si Lord talagang gustong-gusto niya po tayo, di ba? Na parang kung ikaw hindi ka natawag, yung sabi nga ni Ekel, yung sa graduation, di ba? Hindi natawag pangalan niya, nalungkot siya. Pero bumaba siya, tapos sabi niya, ay, yung pangalan ko po, tawagin. Tapos, kaya rin siya, ang tawag doon, nag-march na lang siya ng last. Pero, di ba, at least tinawag siya. Pero si Jesus, di ba, nakakatuwa doon kasi, tinatawag niya yung bawat isa sa atin. Pero ang totoo daw, ang katotohanan, busybodies tayo na the Lord is calling you, the Lord is telling you na ito yung rest, ito ako, pero you are looking somewhere na kung saan, hanggang sa hindi mo nga daw po makita si Jesus. Sabi niya nga dito, isn't that amazing? Ayan, amazing. Hindi daw po ba nakaka-amaze yung bagay na to, na si Jesus, the Lord of heaven and the earth, the creator of all things, the one who upholds the universe by word of His power, sabi diyan, offering Himself to us. Na kung saan, di ba, si Lord, sabi nga dito, si Lord talagang nagpakababa nga siya para sa atin, di ba? Si Jesus, nung naging talagang namuhay siya sa earth, di ba? Nakita natin kung gaano ka-lowly and gentle ang Panginoon natin. Pero tayong mga tao, di ba, sabi doon, we are always pressing, di ba, with weariness and burdened sa mga buhay natin na ang madalas inisip natin na mapagod tayo. Pero ang katotohanan, di ba, hindi naman siya ang kapahingahan mo, kundi si Lord ang totoong kapahingahan natin, di ba? Meron kasi, joke, yung joke, ano pa sasabihin pa, hindi, joke lang, huwag na sabihin yun. Kaya nga po tandaan natin na, ayun, sabi nga po kasi niya dito, na dapat nga daw po, lagi tayong lumapit nga po sa Panginoon. Tapos alalahanin daw po natin tong mga tao na to. Nakita na, kung nabasa niyo na o narinig niyo na to, sabi nga po, una, yung prodigal son. Sabi nga, di ba, bakit sila, ito daw, they are invited to rest in Christ. Una, yung prodigal son nga, di ba, kailan niya naramdaman na kailangan niya ang Panginoon? Yung master niya, yung tatay niya, di ba, na nag-represent sa atin na yun ang Panginoon. Di ba, sabi po doon, nung panahon na nakita niyang wala siyang makain, nakita niya yung mga sabi niya doon sa bahay ng ama ko, kahit yung mga yung mga alipin kumakain ng matino, maayos. Pero siya nakita niya doon, para siyang kawawa. Pero dahil doon, di ba, nakalapit siya sa ama niya ulit. Tapos yung publican, di ba, anong sabi ng publican na yon? Na yung Pharisee ang yabang-yabang, di ba, na Lord, salamat po. Kasi nag-tithes po ako, nag-offering, nag-aayuno po ako, sumasamba po ako, di po katulad ng taong yan. Pero ano pong ginagawa ng publican na yun, di ba? Yung ginaganon yung dibdib niya, at sinasabi niya sa Panginoon na, Lord, have mercy on me. Na kung saan lagi niya sasabi, Lord, mahabag ka sa akin, maawa ka, patawarin mo ako. Yung panahon na ganun yung sinabi, di ba? Anong sabi ni Jesus? Sino yung mas kilalugdan niya? Yung publican, di ba? Na kung saan talagang humihingi at saka nangangailangan sa Panginoon. Sunod, sinasabi ito yung Peter's hearer. Alam niyo nung panahon na nag-preach si Peter, sabi, may isang verse doon sa Bible, sabi doon, and their hearts prick, na kung saan yung parang kinukurot or talagang sumasakit yung puso nila sa sinasabi to the point na gusto nilang maranasan o makilala yung Savior. Sila yung mga taong pwedeng lumapit sa Panginoon. Tapos si Paul, di ba, naalala nyo, nung kung kailan, nung sa
Way of Damascus, di ba? Nung biglang nawalan siya ng paningin, anong ginawa niya, di ba? 3 days siyang nag-fasting at nag-pray. Ibig sabihin talagang dun pa lang sa pagkakataon na yon, sinasabi na kailangan niya ang Panginoon. Kaya nga tayo, di ba, kapag alam mo daw sa isang tao na totoong needful siya kay Lord, kapag yung taong yun talaga namang sinasabi, Lord, kailangan kita. Hindi yung kailangan kita, sinasabi mo lang, pinopost mo lang sa Facebook, pero di ka makita sa prayer marathon, di ka makita sa prayer meeting, di ka makita sa OPM, hindi ka makita sa mga, kahit nga daw sa closest na door mo hindi ka makita, wala ka daw oras na mag-pray. Pero ang totoong kailangan ng Panginoon, di ba? Ganun yung ginagawa. Talagang nag-take time kay Lord. Yung prayer, di ba, kaya nating gawin. Pero yung fasting, di ba, sino lang yung mga gumagawa? At sabi nga, meron ba tayong mga ganon? Yung mga ganong mga part sa buhay natin. Nung kailan nanonood ako ng mga great men nga na ginamit ni Lord, talagang grabe, meron dun 5 times nag-fasting in a year. Tapos talagang sobrang dami ng ginagawa ng Panginoon sa kanila. Tapos sinasabi, ang lagi niya lang sinasabi, napaka-humble niya. Lagi niya lang sinasabi na kasi kailangan ko si Lord, kaya niya yung ginagawa. Pero without knowing, hindi niya napapansin na ang dami niya na palang ang dami palang napapagaling dahil nga sa paniniwala at pananampalataya niya sa Panginoon. Tapos yung jailer, di ba, naalala niyo yung kay Peter nung nagpuri sila, di ba, nung ang tawag doon, bumukas na yung lahat ng mga yung kulungan, ayun. Di alam kung ano yun, no? Tapos anong sabi niya, di ba? Sabi niya, paano daw siya mariligtas? Pero sabi niya, di ba, sabi sa kanya, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. Kaya nga, sabi po dito, as Lord of all might, frightens us from Him. But see here how holds out, sabi niya, the golden scepter. Alam niyo po ba na ang Panginoon, ang hari nga po, di ba? Sabi, meron siyang golden na scepter, di ba? At yung mga hawak lang doon, yung mga may favor kay Lord. Pero lahat pala tayo, ang totoo, binigyan niya tayo nung pagkakataon na makahawak doon dahil daw sa salitang come to me. Na kung saan, kung alam mong ikaw ay nangangailangan sa Panginoon, pwede ka daw humawak doon. Meron ka daw favor na hawakan yon, that you may touch the top of it and may live. Na kung saan mabuhay, magkaroon ng favor para sa Panginoon. Kaya nga po sabi, ang duty at saka interest dapat natin ng mga weary and heavy laden sinners, sabi po doon, ay to come to Jesus Christ. Every time na napapagod ka, wag yung tao yung lapitan mo. Wag kang umasa sa kanila. Kasi ang katotohanan, wala silang mabibigay sa'yo. Sabi nga, we must accept of Him, our physician, our advocate, di ba? Siya talaga ang tulong natin. Siya ang tutulong at talagang, sabi nga doon, yung talagang magpapalaya sa atin sa lahat ng mga nararamdaman natin. At sabi nga, yung isang amazing na truth ng gospel, sabi dito, the needier you are, the more perfect you are for Jesus. Ano po? The needier you are, the more perfect you are for Jesus. Ibig sabihin, kung needful ka kay Lord, that means you are perfect for Jesus. Kaya lahat po tayo, di ba? Ang gandang maalala yun na, grabe ako na nga tong merong kailangan, pero perfect pa ako para sa Kanya. Tapos may sinasabi nga po dito na yung mga problema mo, hindi yun burdensome kay Lord. Yung mga hirap na yan, hindi yan burdensome kay Lord. Alam niyo kung ano yan para kay Lord? It is His delight. Gusto niya na, kaya mo yan naranasan para makalapit ka sa Kanya. Gusto niya na kapag nahihirapan ka na, siya yung una mong lapitan. Kaya maging ganun nga daw po tayo na ito, maramdaman natin na ito pala yung heart ni Lord. Ito pala yung gusto niyang sabihin sa mga tao. Kaya sabi po, let's come to Jesus. If you're exhausted from working only to fail, from obeying only to sin again, yung sinasabi nga po dito, di ba, na hirap na hirap ka, di mo alam, gusto mo naman talagang, you always working it out, di ba, yung ginagawa ko naman to, pero nag-fail lang din naman ako. Lagi mo sinasabi, Lord, I want to follow, I want to be obedient, pero nagkakasala pa din. Tapos sabi dito, you are invited to Jesus. Ini-invite tayo ni Jesus ngayon. If you feel heaviness on your heart, kung meron nga daw po tayong yung nahihirapan, di ba, yung kabigatan sa mga puso natin, sabi po dito, si Jesus, gusto niyang palayain tayo sa lahat ng yan. Sabi nga po, lahat ng mga anxiety, remorse, lahat ng mga memories na kung saan, yung hindi mo malimutan na ang sakit sa pakiramdam, sabi doon, si Lord kaya niya yung alisin. At sabi po dito, even yung uncertainties, di ba? Yung ano nga ba mangyari, paano nga ba to? Yung hindi mo maintindihan, alam mong, hindi kasi certain yung mga bagay-bagay,
or whatever, sabi diyan, Jesus is inviting us right now. Kaya nga po sabi dito, the qualification you need are weariness and weightiness. Ngayon, di ba, kung nahihirapan tayo, yung umamin nga daw tayo kay Lord, di ba? Kung ano sa mga physical na katawan natin, di ba, may mga pagkakataon na nanghihina naman talaga yan. Yung hindi mo ka lang magpanggap na, ay, kaya ko pa to, kaya pang lumaban, kaya pang ganito. Aminin mo kay Lord na, Lord, kailangan ko ng kalakasan na nagmumula sa'yo. Yung mental mo, di ba, parang hindi na makapag-isip ng maayos yan, di ba? Kakaisip mo kasi nagkasala ako, kasi ganito yung nangyari, kasi ganyan-ganyan. Aminin mo kay Lord, ibigay mo rin po sa Kanya. At kahit nga daw po yung mga bagay sa mga isip natin, sa mga puso natin. Sabi dyan, your need is not a problem for Jesus. Your need is not a problem for Jesus. Ito nga po yung sinasabi niya, na kung saan He wants, sabi po, in fact, your burden is the very thing that delights Him. Tandaan po natin, He loves to care for you. Kaya nga po, di ba, yung cast your cares upon Him, di ba, for He cares for you. Di ba, gusto po natin yan marinig kasi walang iba na may pakialam sa'yo at saka umalala sa'yo kundi ang Panginoon lang. Meron man, pero not always. Pero si Lord, always. Sabi po dito, you can trust Him with who you really are because this passage, sabi po, tell us, He really is. Sino po si Jesus? He is gentle at heart. Kaya nga po, sabi po dito, malapit tayo kay Lord kasi bibigyan niya po tayo ng rest. Kaya nga po sa pangalawa, next na po yan sa number 2, dito na po tayo sa pathway of Jesus. Kanina po, dun po tayo sa invitation ni Lord. Sabi niya sa atin, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. At pangalawa, ito po yung pathway. Ito naman po, kanina sabi niya, ito gawin mo, sundin mo to. Ngayon naman po, ito naman po yung sinasabing dapat naman po na instruction. Sabi po diyan, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. Ano pong sinasabi niya diyan? Nasabi po dito, itong verse na to, sabi nga po, di ba, it is so, parang inisip natin, ang ano naman nun, ang kakaiba, ang surprising naman, sabi, come to me, who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Tapos sa 29, take my yoke. Ay, ba't may take pa ako, Lord? Bakit naman ganyan? Di ba? Minsan inisip natin na, ano ba yun? Akala ko, sasabihin ni Lord, ay, at umupo ka, mahiga ka, kumain ka, pahinga ka, hanggang gusto mo. Ganon, di ba? Hindi, joke lang. Yung hanggang gusto, hindi yun kay Lord. Sa salita lang yun ng tao. Yung kaya, mag-vacation ka, di ba? Pero sabi diyan, take my yoke. Pero ma-amaze kayo, ano nga ba kasi yung yoke na sinasabi ni Lord dito? What is a yoke? Yung yoke, di ba, sa atin, ginagamit yon sa, sabi nga sa agricultural term, ginagamit yan ng mga farmer, di ba? Yung nilagay na sa ulo, hindi joke lang, ng mga kalabaw, di ba? Tapos, ano yon, yung isang kalabaw, tapos, yung kabilang kawit doon, tapos sa kabila naman, para once na mapagod yung isang hayop na yon, di ba? Yung isa naman yung mag-ibit-bit sa kanya. Parang pangit ng isang hayop, nung kalabaw na yon, di ba? Tapos, pero sabi nga dito, ay ganun yung yoke, di ba? Na kung saan, para kapag napagod ka na, siya naman yung mag-ibit-bit sa'yo. Nang sa gayon, di ba, yung sinasabing, yung 2 is better, di ba, than 1, yung parang ganun nga. Pero sabi dito, alam niyo po ba na itong yoke of Christ, sabi po dyan, it is the yoke of Christos. Ayan, yung Christos, sabi dyan, not only easy, but gracious. Ibig sabihin yung yoke na yon ay sinisignify nun ay sweet, pleasant, and there is nothing in it to gall the yielding neck. Na kung saan, alam niyo po ba kung ano yung yoke na yon? Sinasabi pa niya pa dito, nothing to hurt us. Ibig sabihin, hindi yun masakit, hindi yun nakakapagod. But on contrary, sabi diyan, it refreshes us. Alam niyo po ba kung ano yung sinasabing ni Jesus na take my yoke? Ayun po yung love ni Jesus sa atin. Bakit niya sabing dahil ito ay light and easy. Kasi yung yoke ng tao, di ba, pwedeng possible na kung sa tao ka lang depende. O kaya katulad sa kalabaw na yon, yung sa kalabaw na yon, yung isa napagod, yung isa hindi. Yung sa hindi napagod talaga, pabigat naman to masyado sa akin. Pwedeng sabihin nyo nung kalabaw, di ba, buti hindi nagreklamo sila, wala tayong narinig na ganun. Pero sa atin dito may mga ganun, di ba? Buhat kayong dalawa, di ba? Pag napagod na, ikaw na lang, be. Ay, joke lang. Tawagan mo yan, no? Ikaw na lang buhat niyan. Tapos, di ba, napapagod sila. Pero kay Lord, tandaan niyo po, itong sinasabi na to ni Lord na take my yoke, kasi it is easy, na kung saan, once daw pala na tinake natin yung yoke na yon, di ba? Hindi ka mahihirapan. Kasi, sabi nga po dito, ito yung love ni Lord. Gustong maranasan mo na once na pinagpahinga ka ni Lord, sabi niya,
take a rest, di ba? Sabi niya, maranasan mo din yung love na meron ako. Nang sa gayon, di ba, lahat daw po ng ginagawa natin ngayon, di ba nga sabi, kapag love mo yon, love mo yung ginagawa mo, di ba, nagiging madali. At yung love, di ba, it makes all things easy. Kaya ibig sabihin, para sa atin, hindi mahirap mag-OPM, hindi mahirap manalangin, hindi mahirap umatan ng gawain, hindi mahirap mahalin ng Panginoon, hindi mahirap gumawa ng ganito, ganyan, kasi ayun yung yoke na nilalagay ni Jesus. Ibig sabihin po ng take my yoke na yon, di ba? It is so powerful, sabi dyan, that as the assistance that gives us. Na kung saan alam kasi ni Lord na kailangan po natin yan. Sinabi ng Panginoon na sabi dyan, He calls it His yoke. Hindi niya sinabi na take the yoke of your friend, kasi yung kaibigan mo yung mapapagod din yan. Di ba? Kaya nga may narinig tayong mga kaibigan na nagbabackstab. Nung Wednesday may in-invite si Poby, di ba? Sabi niya, binackstab siya ng mga tao doon. Pero sabi nga dito, itong kay Lord, hindi ito masakit sa likod. Sabi kasi nila, kaya pala sakit ng likod ko kasi binabackstab ako. Natatawa talaga ako. Pero yung yoke ni Jesus, tandaan po natin, hindi ito yung yoke na yung sinasabi nga pong about religiosity lang, about sa law, na ay kailangan, magsimba ko kasi ganto ganyan. Ay kailangan, basahin ko tong Bible. Yung parang, ikaw, para sa'yo, burdensome yung ginagawa mo. Pero ang katotohanan, dapat hindi, di ba? Yung na-enjoy mo yon, delight mo yon, ganun daw po yung yoke na ibinigay at binibigay ni Jesus kung tatanggapin daw po natin yan. Sabi dyan, His yoke is easy, it's not heavy, it's light. Kaya nga po, sabi po dito, tandaan natin na wala pong tinatawag din naman na yokeless life. Ayan, ibig sabihin ng yokeless life, wala din namang, sa buhay Kristiyano po natin, hindi rin naman po natin masasabi na, kapag ikaw tinanggap mo na si Jesus ha, wala ka ng problema. Sa'yo nun, di ba? Sa'yo nang naisip mo yan. Pero paano ka lalago kay Lord, di ba? Kaya nga po tayo, di ba, sa one-to-one, o pag nag-share tayo, di ba? Ano lagi sinasabi natin sa kanila? Oo, may problemang darating. Kasi gano'n naman talaga eh. Sorry. Habang nabubuhay pa tayo. Pero sabi po dito, may kasama tayo doon sa sa journey na yon. Okay po? Lumayas ka. Kaya nga po sabi po dito, meron pong, sabi yan, Jesus yoke is light for at least 2 reasons. Dalawa daw po, bakit daw po tinawag na light yung yoke ni Jesus? Una daw po, yoke comes along with His teaching. Na kung saan, yun, salamat. Ayan. Ito po kasi sabi nga po, di ba, yung dalawa na yun, yung una, it alongs with His teaching. Kasi nga po, every time talaga na natutunan natin yung Word of God, nalalaman natin ang katotohanan patungkol sa Panginoon, di ba, napapansin natin na dumadali pala yung buhay kasi meron kang kasama at the same time, di ba, yung Word of God, nagiging totoo yon sa buhay mo. Di ba, ang hirap daw mamuhay ng yung hindi mo alam kung ano ba talaga yung sinasabi ni Lord. Pero dahil alam mo yung sinasabi ng Panginoon, meron kang masasabi. Ang katotohanan na mamuhay tayo, di ba, na ang kaaway, talaga naman, nag-double time yan, di ba? Kaya dapat tayo daw mga Kristiyano, talagang nag-double time din tayo. Hindi tayo dapat na sa mga bagay-bagay sa paligid natin. Yung hindi ka agad mabilis ma-wave, mabilis na sa pananampalataya mo, di ba? Kaya nga po, sabi po dito, alam niyo po ba na ang cure daw po sa heavy burden, hindi yung wala ka ng burden. Kundi sabi doon, kundi yung magkaroon ka ng light burden. Na kung saan naisip mo na, kaya naman pala. Yung lagi nga po nating sinasabi, di ba, na kung siya nga, yung parang tayo kapag naririnig natin yung mga testimony ng iba na siya nga napagtagumpayan niya yun. Mapagtagumpayan ko rin yun sa tulong ng Panginoon. Hindi sa tulong mo, hindi sa sarili mong kakayanan, kundi sabi dito, sa tulong po ng ating Panginoon. In-offer niya palagi, di ba, yung kapahingahan na yan, na kung saan sabi nga, but by leading us to the right
activities na marami man pong mga pagsubok, marami man pong nangyayari sa buhay, pero thank you kay Lord kasi tinuturuan niya po tayo. Tinuturuan niya tayo sa mga bagay-bagay. At yung second naman po ng yoke, sabi po dito, yoke isn't heavy because of who He is. Kung sino po si Lord sa atin. Kilala na ba natin sino ang Panginoon? Ulitin ko po, sabi niya dito, for I am gentle and lowly in heart. Ganun po si Lord, kamik at sabi po kahumble ang Panginoon natin. At sabi po, here is what, sabi diyan, separates Jesus from everyone else. Alam niyo po bakit naging unique si Jesus? Kasi He is gentle and lowly. Tayo, di ba, we are praying na, Lord, gawin niyo po kaming ganyan. Pero ang katotohanan, di ba, wala pang namuhay sa mundo na perfectly nagawa yun. Pero lagi nating prayer na maging ganito kasi ito si Jesus eh. Sabi nga, the word gentle means pleasant, mild, soothing, friendly. Sabi dyan, opposite yon ng rough, ng hard, ng violent, di ba? Kaya dapat sa buhay natin, di ba, talagang yung sinasabi ni Lord, for I am gentle and lowly, di ba? Na makita natin na ito pala yung tinuturo ni Lord sa akin habang tinatahak natin yung Kristiyanong pamumuhay natin. Tandaan po natin, Jesus is not out to get you. Tandaan niyo po yan na si Lord po, lagi siyang lagi niya talagang ang ginagawa niya sa atin, lagi niya tayong hinihila o nilalagay sa posisyon na kung saan iniligtas ka niya. Nilalagay ka niya sa posisyon na kung saan gusto niya magawa mo yung plano niya para sa buhay mo. Kaya ibig sabihin, ganun nga din daw po yung gawin natin na matuto tayo sa mga itinuturo ni Lord sa ating lahat. Kaya po, sa pangatlo nga po dyan, ayan, ito po yung sinasabi ng the promise from Jesus. Una po, di ba, sabi doon, yung invitation ni Jesus. Pangalawa naman po, yung pathway. I-take natin yun, di ba? Itong pangatlo, ito naman yung kaakibat daw pong pangako ni Lord sa mga bagay na yun. Sabi niya dyan, and you will find rest for your soul. For your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Dito na po tayo sa pangatlo. Sabi nga po dito, dalawang beses sinabi ni Lord yung salitang rest, di ba? Una doon sa, come to me who are weary and heavy laden, I will give you rest. Pangalawa, dito naman po, yung sasabi dyan, and you will find rest for your soul. Alam niyo po kung bakit? Kaya sabi nga po dito, yung first na rest, alam niyo po ba, it is the relief. Ito po yung sasabing instant relief. Nalala niyo po nung unang naligtas tayo, nung una mong naramdaman yung pag-ibig ni Lord at saka talagang nag-decide ka na makilala mo ang Panginoon at tanggapin siya as your Lord and Savior. Di ba biglang may nawala yung mabigat na naramdaman mo sa heart mo, biglang nawala, di ba? Kasi ayun yung unang relief. Na kung sa anong time, nung pagkakataon na naisip mo na, Lord, pagod na ako, sawa na ako mabuhay sa mundong to ng ganito lang, at tinanggap mo ang Panginoon, sabi doon, that is the instant relief. Nawala yung mga ganong alalahanin mo. Pero sabi, may second na rest. Ito yung buhay Kristiyano mo ngayon. Sabi po dito, the second is a lifelong journey. At ang tanong daw po sa ating lahat, sino ang magpapatuloy? Hindi porket ba naranasan mo, ay, okay naman ako nung unang Christian, nung una pa lang na paglilingkod ko kay Lord maayos, masaya. Pero alam niyo ba, habang nagpapatuloy tayo kay Lord, sabi po dyan, that is another thing. Na kung saan talagang hindi naman talaga mawawala yung pagod. May mga pagkakataon, di ba, may mga nagsasabi, minsan may mga nasasabi tayong, naglilingkod na nga ako, pero ganito pa, pero parang nakakapagod naman yung mga bagay-bagay. Yung mga ganun na parang iniisip mo, parang isinusumbat ba yun sa Panginoon? Pero ang katotohanan, di ba, dapat hindi. Tandaan po natin, kaya nga po may pangalawang rest, kasi sabi niya, you will find rest for your souls. Oo, nakakapagod ang mga ginagawa, pero hindi yun ma-magnify sa buhay natin. Kasi ang katotohanan, di ba, bakit hanggang ngayon nandyan ka? Kasi kahit napagod ka, bumangon ka pa din. Kahit napagod ka, nagpatuloy ka pa din. Di ba, ganun talaga ang buhay. At habang nabubuhay tayo, di ba, ay yung kaaway, lagi ka naman talaga yan tatargetin. Pero anong sikreto, di ba? Dapat alam mo na ngayon lang yan. Kaya nga daw, di ba, yung dadaan lang. Di naman sinabing pinag-stayan kundi pinagdadaanan po siya. Kaya dumaan lang yan, di ba? Pero alam natin na ang Diyos natin, di ba, mapagtagumpay siya
Kaya pagtatagumpayan natin lahat ng bagay. Sabi diyan, deep inside my soul, there is need no amount of physical rest can alleviate. Na kung saan minsan iniisip natin, di naman ako napapagod eh. Wala namang masakit sa katawan ko, wala namang ganto. Pero alam nyo ba, yung sa soul na yan, ito yung mga bagay na kapag hindi ka nag-ingat, di ba, talagang tatargetan ka ng kaaway sa bagay na yon. Alam nyo po ang katotohanan, di ba? May mga pagkakataon na tayo pa nga dito, minsan nagkakantampuhan pa tayo, di ba? Minsan nisip pa, di naman ako sinamahan to sa outreach eh. Ay, ito naman, ganyan-ganyan, napagod tuloy ako. Pero alam niyo po ba, si Lord, sabi niya diyan, He will give rest, sabi diyan, sa mga souls po natin. Nang sa gayon, napagtagumpayan ang lahat ng gagawin sa buhay, di ba? Kaya anong focus mo? Come to Jesus. Lahat po tayo, lapit tayo kay Lord. Hindi lang ilan sa atin, kundi lahat talaga tayo. Kasi sa pagkakataon daw po na hindi na tayo lumapit kay Lord, we are reminding ourselves or telling to ourselves na, kaya ko na, malakas ka na. Diba? Pero kung ikaw patuloy pa rin tayong, o ikaw, ako, diba, lahat tayo, patuloy pa tayong lumalapit kay Lord, that means talagang kailangan natin ng Panginoon. Sabi diyan, it's the rest of a learner, the rest of one who after receiving now, serves alongside his master. Na kung saan yung pangalawang rest na yan, serves alongside his master. Kung ang Panginoon, di ba, kinukulit ka niya palagi, I'm here, di ba? Sana ikaw din, wag kang sumuko. Sana maramdaman mo, akala mo yung problema mo, ikaw lang eh, no? May mga pagkakataon, may mga taong gano'n, akala niya, siya lang yung may problema, kaya todo sabi ng problema sa mga tao. Pero di mo alam, di ba? Yung taong sinasabi, may problema din yon. At lahat tayo, nararanasan natin lahat ng mga heavy na yan, di ba? Heaviness at weightiness sa heart natin, sa buhay natin. Pero thank you kay Lord kasi meron tayong burden bearer. At siya po yung mag-bear ng mga bagay na yan. Sabi po dito, this promise, alam niyo po ba na sa Jeremiah, sinabi nga po doon sa Jeremiah 6:16 na nasaan na? Ay, joke lang. Sabi po doon, rest for the soul is the most desirable rest to have soul to dwell at ease. Na kung saan sinasabi nga rin po kasi meron sinasabi sa wait nga, babasahin ko muna. Kailangan marinig niyo po to. Jeremiah 6:16. Na ito nga daw pong itong Matthew 11:28 to 30. Nakuha daw po to ni Jesus dito sa Old Testament na book. At sabi nga po dito, babasahin ko lang po, "Thus saith the Lord, stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein." Na kung saan, sabi niya po doon, you will find rest for your soul. Kaya ibig sabihin, ito pong promise na to, sinasabi na po dyan, noong umpisa pa lang. Na ibig sabihin, di ba, na itong promise ni Lord, sinabi niya na yan in ancient times, sa old times, at hanggang ngayon, sinasabi niya pa rin po. Kaya pwede nating panghawakan pong palagi ang salita at sabi doon ang pangako ng Panginoon. Sabi po dito, the way of duty is the way of rest. Alam niyo po, sa mga pagkakataon na may mga ginagawa tayo para kay Lord, ang katotohanan, ang ministry nga po natin o ang mga paglilingkod natin sa Panginoon, di ba? Lagi po alam natin ang sagot diyan. Bakit ka naglilingkod kay Lord? Kasi dahil niligtas ka niya, di ba? Ang totoo, ayun po talaga yon. At sinasabi nga po dito, hindi sana siya burdensome, hindi sana siya, tamborin na naman, practice na naman kayo bukas, hindi na ako magpunta, bala na sila, ay, alam naman, ganito na naman, ganyan. Hindi po burdensome yung mga paglilingkod na ginagawa natin. Kasi sabi doon, sabi nga po dyan, di ba, yung duty na yan is a way to rest. Na every time pala naglilingkod ka kay Lord, kapahingahan pala yon. Di ba, naranasan niyo po yun, yung every time na nagtuturo ka, hindi naman talaga siya nakakapagod, kundi nagbibigay pa siya ng lakas para sa iyo, di ba? Kaya para mo kami nagtatanong, bakit araw-araw ka na diyan pupunta sa ganito, ganyan. Kasi hindi naman yun nagpapagod sa iyo. Hindi naman yun nagpapagod kasi kapahingahan yun. Ang nagpapagod sa iyo, kakaisip mo ng mga problema sa mga bagay-bagay, kakapunta mo kung saan-saan, kakagawa mo ng kung ano-anong bagay. Pero ang kapahingahan na meron kay Lord, every time na nandun ka sa Kanya, di ba? Sabi doon, it is a way to rest. Kaya nawa, malaman natin yung katotohanan na yon. Sabi nga po dito, the only way and a sure way to find rest for our souls, sabi dyan, ito po, tandaan nyo ha, to sit at Christ's feet and hear His word. Na kung saan, nun, sobrang, alam nyo yung, hindi ko alam kung naranasan nyo na yun, yung nagpipray ka lang naman, tsaka
talagang nandun ka lang, you are seeking sa Panginoon, di ba? Pero sobrang parang ang lakas-lakas mo sa mga pagkakataon na yun. Pero may mga pagkakataon yung todo galaw na nga ng katawan, todo ganto, todo tangs, todo ganyan. Pero after nun, parang ang lakas mo pa din, talagang nakapagpahinga ka pa din. Kasi ayun po yung totoong rest na ibinibigay nga po ni Lord sa atin. Sabi po dito, Jesus doesn't offer rest for our bodies. Sabi dyan, what He offers is rest for our souls. Kaya nga po, sinasabi nga po doon na diba, na yung pangalawang rest na yon, that is for your soul. Na kung saan, yung unang rest, pagod ka na sa mga problema mo, sa mga bagay na ginagawa mo. At sabi nga, ano ba yung nagpapagod po sa atin? Yung mga kasalanan, yung mga mali mong ginagawa sa buhay. Pero sabi po dito, di ba, anong ino-offer ngayon ng Panginoon sa atin? Ngayon, alam mo na yun, sa physical mo, nanonood ka ng ganito, nagaganyan ka, nagaano ka, pero nararamdaman mo pa rin bakit parang nakakapagod. Kasi po pala, ito po pala yung kailangan natin, na kailangan na maklaim natin kung ano yung sinasabi ni Lord, na kung saan that the love of God sa atin, di ba, it will give us rest. Na kung saan kung alam natin yung sasabi ni Lord na take my yoke, di ba? Ayun pala yun, yung sweetness, yung pleasantness ni Lord, di ba? Ayun pala ibig sabihin ng take my yoke, yung love ni Lord, i-take down natin. Nang sa gayon, magawa po natin lahat ng mga bagay. At sabi nga po dito, what does Jesus have for us in the midst of that? Sa lahat ng mga panahon na nakakapagod, ano pong sinasabi ni Lord? Rest at the deepest possible level, at the soulish level, na kung saan rest in the Lord. Na doon, hindi rest in peace. Yung sinasabi dito na yung rest in peace, hindi po sa pataya, kundi sabi, kailangan kong kapahingahan, kailangan kong mapaya pa, lumayo kayong lahat sa akin. Hindi ganun. Walang rest doon. Wala talagang rest doon. Manahimik po kayo. Hindi, joke lang. Nagagalit pala, no? Hindi, kasi ang totoo po talaga, yung rest, di ba, na kay Jesus, kaya po may mga narinig ako mga taong, pahinga lang po muna ako, di mo na magpapakita. Parang nalulungkot kang, sayang kasi ang kapahingaan tsaka kalakasan magpapalakas talaga sa'yo kung magpapatuloy kang lumapit sa Panginoon. Kaya tandaan niyo po ito yung bagay na yan. Tandaan po natin na namumuhay tayo minsan sa mga pagkakataon na iniisip natin na kaya ko naman yung sarili ko, pero tandaan po natin, si Jesus po, He paid the penalty on the cross. Kaya nga po sabi, kasinungalingan, yung sinasabi daw po ni Jesus na rest, kung hindi niya po yun ginawa. Kaya ngayon, di ba, kung sinasabi, yung mga nag-hold daw po sa mga kasalanan natin, yung mga nag-hold sa mga gantong bagay, di ba, yung pain from our past, di ba, yung mga sinasabi ngang, yung mga naisip mo na may mga ganto ako, nahihirapan ako sa ganto, paulit-ulit na ganyan, di ba? Tandaan po natin, binayaran na yun ni Jesus sa cross of Calvary. At sabi nga po, di ba, na kung saan yung sinasabing rest na yun ni Lord, even sa future, di ba, you can come in His very rest. Na kung saan, di ba, yung rest na yon, that is enjoyable, that is pleasant, desirable, di ba, at pleasure para sa ating lahat. Sabi po, He's preparing a place for us in our Father's house. Kaya yung rest na yon, di ba, yung pangalawang rest for your soul, sinasabi kasi ni Lord na it is a long life journey. Hindi lang yun yung once you save, you're always saved, di ba? Kundi sabi po doon, marami ka talagang pagdadaanan in your pathway, sa mga pagdaan mo, sa journey, sa Christian life mo, di ba? Maraming taong sasalubong sa iyo dyan sa paligid. Maraming mga taong magpipilit na i-down ka sa mga bagay-bagay. Pero tandaan mo, di ba? Si Jesus, He is with us. Tandaan po natin na si Lord, nandyan po siya para sa atin. Our great reward is our Father, di ba, in heaven. Sabi nga dito, maybe we can turn off the anxiety of another uncertain day. Mga iniisip natin sa buhay na paano bukas, paano yung gagawin namin. Di ba yung mga nag-aaral nga po, di ba, pag graduate na, saan kaya ako magtatrabaho, saan kaya ako ganito, ano kaya gagawin ko, at habang dumadagdag yung stage ng level mo, sino kaya papangasawa ko, ano kaya mangyayari sa ganito, sa ganyan-ganyan. Pero sabi po dito, di ba, but Jesus says, I'm already out there ahead of you. Si Lord, siya ang bahala sa ating lahat. Jeremiah 29:11, di ba? Ano ang plano ni Lord? Ayun yon. Kung alam niyo yung word na yon. Di ba? Sabi doon, best yung plano ni Lord sa buhay po natin. Sabi niya, alam ni Lord kung paano mag-i-end yun, no matter what comes. No one can snatch us from His hand. Yung binasa kanina yon, di ba? Yung no one can separate us from the love of God. Kaya nga po, sinasabi nga rin po dito na sa Jeremiah 31:34, sa mga pagkakataon daw po na iniisip natin, yung
sinasabing, yung sinasabing, naalala nyo ba na pinatawad tayo ni Lord, yung mga kasalanan natin, talagang nilinis niya na yon. Tapos, kaya daw po minsan, napapagod din daw po pala ang mga tao. Kakaisip po nila kung pinatawad na sila ng Panginoon. Na, Lord, okay ba ako? Okay ba ako sa iyo? Minsan ganun daw yung mga naiisip natin. Pero sa Jeremiah 31:34, sabi niya po dito, I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. Kaya ngayon, you are in the right place, you are in the right verse na kung saan sinasabi na He will remember your sin no more. Na kung saan, wag ka nang mag-park doon. Wag ka nang mag-park sa nagpapagod sa'yo, di ba? Take God's rest. Na kung saan talaga namang that is the best, di ba? Na yung rest na yon ng Panginoon, ayun yung gusto niya na malaman mo na rest assured ka din. Na pinatawad ka niya, rest assured ka na meron siyang gagawin sa buhay mo. Sabi po dito, God is not holding our sins over our heads. Ang totoo, kaya naman talagang alisin nyo ni Lord. Jesus' yoke is easy. Sabi dyan, do you see that kindness of the Lord? Alam nyo ba, sinasabi niya nga po dito that Jesus is kind to us. Paano nyo po nasabing Jesus is kind to us? Kasi hanggang ngayon nakikita natin ang isa't isa, di ba? Ang totoo, sabi nga po, di ba, wala naman talagang karapat-dapat kay Lord. Lahat naman tayo nagkamali, nagkasala, di ba? Pero sabi doon, still, Jesus is kind. Kaya nawa po, maisip natin na, kailan ko pala malaman na yung sinasabing rest to my soul is to forgive myself too. Na kung saan malaman ko na hindi pala ganun yung tingin sa akin ni Lord. Kung ganun tingin sa'yo ng mga tao, hayaan mo sila. Pero kung ano yung tingin sa'yo ni Lord, ayun yung tingnan mo. Nang sa gayon, di ba, sabi doon, to come under Him, to be shepherded by Him, and to follow Him. Nang sa gayon, makatuloy ka daw po sa ginagawa mo. Sabi dyan, sino ba dito ang ayaw ng kindness, di ba? Gusto nating lahat ng kindness talaga. Gusto natin sana mabuti yan sa akin, ay mabait sila sa atin, di ba? Pero yung Savior natin, He is so very kind. Alam niyo po ba na, sabi nga, we were weighed down by the burden of sin, pero sabi diyan, si Lord, hindi yun yung tinitingnan niya sa atin. Ano pong sabi niya? That sin, that burden, is my delight. Ibigay daw natin yan kay Lord. Nang sa gayon daw po, yung sinasabi ng divine exchange, yung pagod mo ngayon, yung nahihirapan ka ngayon, di ba, papalitan yun ni Lord ng kagaanan. At yung kuwari, kung kahit sa mga physical natin, di ba, pangangatawan na napapagod man yan, di ba? Pero thank you kay Lord kasi may kalakasan sa Panginoon. At sabi nga, in fact, we ruined our shot at perfection before even had the capacity to understand what we did. Minsan, madalas, ganun daw po tayo na dahil sa ginawa ko, kaya ako ganito, dahil sa ginawa ko siguro consequences yan ng mga bagay-bagay. Pero sabi po dito, hindi po yan yung katotohanan. Kasi ang katotohanan, kinuha na ng Panginoon yon. At ano daw po ang dapat mong gawin? God takes, sabi doon, give God yung burden na yon. At sabi po dito, ano naman po ang hope natin ngayon? Our hope is, sabi dyan, to follow. Sabi doon, come to Jesus and follow Him. Tandaan po natin, when Jesus lived on earth, He obeyed God perfectly. Tayo po, when we live on earth, we don't know if we obey God perfectly. Totoo yun, di ba? Pero He obeyed God perfectly. Pero sabi po dito, as we continue in His Word, we can. Tandaan po natin na kaya natin sa tulong kasi yon ng Panginoon. He was the one single person in all history to actually earn God's blessing by His obedience. Pero ano po lagi nating sinasabi sa prayer na, Lord, si Jesus yung makita sa buhay ko. That's why every time na tumitingin ang Ama sa atin, di ba, pag nakita niya na talaga naman, you are with the Lord, you are longing for Jesus, you are walking with Jesus, di ba, nakikita ni Lord, ng God the Father, na si Jesus sa buhay natin. That's why, pwede niya tayong tawagin na an obedient son of mine. Yung obedient child of mine, pwede niya po tayong tawagin sa bagay na yon. Sabi nga po dito, if Christ's cross wasn't at the center of history, there could be no offer of rest. Kung hindi po si Jesus napako sa cross, kung hindi po nangyari yung pagpapako niya sa cross, walang rest. Kasi ang katotohanan, di ba, ibinagsak na lahat ng curse sa mga tao. Pero thank you kay Lord kasi kinuha niya yon. Sabi nga, di ba, wala siyang kasalanan pero He bore those sins. Para daw po lahat tayo, magkaroon tayo ng kapahingahan,
ma-lift up tayo, maging buo ulit tayo, di ba? Tsaka maranasan natin yung joy na meron kay Lord. As I po dito, if Jesus didn't know the certain He would trade this blessing for our cursing, He would have been the greater liar in the world to offer rest like this. Pero anong ginawa niya, di ba? That curse na ibinigay sa mga tao, pinilitan niya yun ng blessing para sa atin. Kaya lahat tayo, di ba, gusto natin na Lord, bless us, bless us. Pero ano natin dapat gawin? Come to Jesus, di ba? Ano natin gawin? Hayaan nating masatisfy si Lord sa mga buhay natin as He satisfying us, di ba? Laging sinasatisfy ni Lord yung mga soul natin. Masaya po dito, all that you deserve was given to Jesus on the cross. Lahat po ng deserve naman talaga natin, lahat ng paghihirap, sakit, karamdaman, kahihiyan, brokenness, di ba? Kahit nga yung mga sugat at latay, di ba? That is we deserve. Those things are we deserving. Pero salamat kay Lord, sabi niya kasi dito, so all that Jesus deserves is given to you. Lahat ng deserve na ni Jesus, diba? All the blessings, lahat ng sinabi ng Ama sa anak, diba? Na para kay Jesus, diba? Ayun yung mga nararanasan natin. That's why we are looking back, why we are still looking, diba? Sa mga past natin, bakit ka pa nalulugmok, bakit ka nalulungkot, diba? Na dapat ang ikaw na Kristiyano, diba? Na ikaw masaya kasi iyon nga yung binigay ni Jesus sa atin. Sabi po, Jesus earned eternal rest. That's why we can also. Sabi doon, He graciously gives it to you, to us, by just coming to Him. Praise God kasi He graciously give it to us. You can have peace with God. Diba? Tandaan natin na yung totoong rest naman talaga, yung may kapayapaan eh. At kung payapa ka talaga, totoong meron kang relasyon sa Panginoon, totoong meron ka talagang totoong intimate ka kay Lord, di ba? Meron kang kapayapaan. At yung kapayapaan na yan, di ba? Ang kasunod niyan, it is rest. Na kung saan meron kaayusan sa iyo mismo, sa buhay mo. Sabi yan, even if the world stands against you, you can lay down at night and sleep well because God is for you. Natandaan mong palagi na may mga tao man parang kala mo, di sila okay sa'yo. Pero sabi nga nila, kala mo lang yun, di ba? Pero tandaan mo, God is for you. He takes great delight in you. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. Ayun po yung sinasabi sa Zephaniah 3:17. He takes great delight in you. Praise God. He will quiet you with His love. Sabi po dito, He will rejoice over you with singing. Di ba? Nakikikanta ang Panginoon sa atin. Sabi dyan, once Jesus has become your Lord and Savior, those terrible memories pop up again. Tandaan niyo pong palagi, lahat ng mga memories, nung bata pa kayo, nung panahon ng ganito, ganyan. Pero sabi po dito, pero dahil tinanggap mo si Lord, pwede mo na yung kalimutan lahat. At sabihin mo na kung sino yung nakasakit sa iyo, Lord, pinapatawad ko na po siya. At ngayon, I will make new. Yung parang I have decided na mayroon akong bagong iisipin, bago na yung mga gagawin ko para sa'yo. At yung tao nga daw pong busy para sa Panginoon, nakakalimutan nila yung mga bagay-bagay from the past. Kasi gusto nila, yung ginagawa nila, yung best thing para kay Lord. Sabi yan, you don't have to think about them anymore. You don't have to keep beating yourself up. Tigilan na po natin yun. Ang sa gayon, you will find rest in the Lord. Maybe you need to apologize to someone, but tandaan natin, because of Christ's cross. Pero tama, dapat talaga mag-apologize tayo sa mga taong nagawa natin ng mali. Pero sabi dito, because of Christ's cross, you're at peace with God. The moment you repent, tandaan po natin, dahil August na rin ngayon, di ba? Ito na yung month of repentance, di ba? The moment you repent, tandaan niyo po yun, nating lahat, di ba? Sabi po dito, and come to Jesus by faith, you are free from the past. Na ibig sabihin, malaya ka na. You are free in the present. Ngayon, meron ka pa rin kalayaan. Alam mo kung bakit? Kasi si Jesus ang kalayaan natin. And you will be free also in the future. You have rest for your soul. That's why, sabi po dito, Jesus says, take His yoke. For it is easy and His burden is light. He's not saying life won't be hard. Hindi po yun sinabi ni Lord na hindi ka mahihirapan sa lahat ng gagawin mo. There is still a cross to be carried. Meron pa rin po tayong dapat i-carry na cross. That's why nga, di ba, kung walang cross, walang crown. Di ba? Ibig sabihin, that's why, kung walang scar, walang star.
Kaya kailangan, may carry pa rin tayo. Mag-suffer pa rin tayo, may mga burden pa rin sa atin, pero praise God, kasi kasama natin ang Panginoon. Sabi nga po, there will be trials. Dahil sinabi naman talaga yun ni Lord sa atin. Yes, promise us that. Pero sabi ito, we have battles to fight and hardships to bear and sufferings to endure. Tandaan natin yan. Lahat yan, kailangan natin mapagtagumpayan. Jesus is not discounting that. At sabi po, what He is saying is that the comforts of the gospel outweigh them all. Na kung saan habang binabasa mo ang Word of God, habang nakay Jesus ka, di ba, nako-comfort ka. That is the very encouraging, sabi word na we know na talagang nakay Lord tayo. Sabi niyan, Jesus offers rest we never thought possible. When we come to Him, we come to the answer of our life's pursuit. Lagi natin tandaan na kapag lumapit ka kay Lord, yung answer, marireceive mo na. At alam niyo ba kung sino yon? It is the Lord. The only answer is Jesus. The most loving, accessible, approachable, kind, gentle, and lowly person in the universe. Sabi niyan, He is our Savior. He is our Lord. He is our rest. Kaya 'di ba lahat ng 'yon, yung loving, accessible, approachable, kung minsan hindi ka approach yung mga nakikita natin, hindi sila gentle, hindi sila kind, hindi sila ganto, pero doon ka kay Jesus para makita mo yung perfectness ni Lord, nang sa gayon, pagtingin mo sa Kanya, pagtingin mo na sa iba, di mo na mapansin na meron silang infirmities or impurities sa buhay nila. Sabi nga po dito, tandaan natin na ngayon, di ba, sa conclusion nga po, coming to Jesus, sabi diyan, moment by moment is the only future we have together. Alam niyo, lahat po tayo as a church, ito, nagasalita kasi siya sa church, na sinasabi niya kasi dito na yung church nga, di ba, kailangan lahat tayo, yung encourage nga yung one another, di ba, na ang church, di ba, andito tayo para i-comfort yung mga tao sa labas, na alam naman natin na punong-puno ng, nakaka-feel sila na unloved sila, di ba, na nakaka-feel sila ng discomfort outside. Kaya sabi dito, na tayo daw, moment by moment, dapat we are approaching the Lord, coming to Jesus together, na magkakasama po tayo. Sabi po diyan, tandaan natin na He is our leader, our Savior, our Lord, and He is our Master. He's the one we follow. We go wherever the Lamb leads. Kaya kung ito yung ginagawa natin as a church, di ba, talagang may encourage tayo. If we don't receive the real Jesus in His own word, we will be harsh, unkind, and restrictive. Pero kung ikaw may totoo kang Jesus, di ba, you will be kind, and you will feel the love of Jesus, and others also will feel the love of Jesus in you. At sabi nga po dito, di ba, if we continue to receive the real Jesus in His own words, and keep receiving Him moment by moment, paulit-ulit na yan, moment by moment together, there is no end to the joy, and love, and peace, and harmony, and risk-taking, kahit yung mga may hirap na bagay, di ba? And cross-bearing that we can experience together with Him. Kasi all He's asking is for us to come. Ano lang daw po ang hinihingi ni Lord sa atin? Pumunta ka. Lumapit tayo, di ba? Come to Jesus. At sabi po dito, just stop running everywhere else or come to Him. Let's take His yoke upon us, for He is gentle and lowly at heart. The rest, sabi dyan, we never thought possible, na kung saan yung mga naisip natin di natin kayang gawin, nakikita natin na nagagawa natin because of our Lord Jesus Christ. Kaya sa lahat daw po ng napapagod ngayon, ano ang kailangan natin? Come to Jesus and He will give us rest. Ayun lamang po.